Number 10, calculate the bearing stress between the pin and the gaskets, no? So for the pin and the gaskets, parang yan lang din yung kanina, pero this time yung gaskets naman. So, kanina 'di ba yung area na kinonsider natin ay yung sa strut. Ito. Kasi ang tanong kanina, bearing stress between the strut and the pin. Kaya yung strut yung kinompute natin. This time, ang tanong naman is yung sa gasset. So, ito naman yun. Yan naman yung sa gasset. Okay? So, compute lang natin yung area. Dalawa yan. Diameter of the pin is 20. Tama ba? 20. Ayan. Diameter of the pin is 20 and then the thickness of the gasket is 16. Ayan. So, yun lang yung magbabago yung area. So, 2 times 20 times 16, that is 640. Bearing stress, that is 54,000 kilonewton. Divide lang natin sa area, 640. Therefore, the bearing stress between the pin and the gasket is 84.375. Okay, so that is letter A, no? Ayan. Next, calculate the shear stress in the anchor bolts. So, syempre yung anchor bolts, pwede rin siya ma-shear. Ang failure ng anchor bolts, pwedeng bearing dun sa plate or yung maputol yung anchor bolts. So, therefore, shearing stress in the anchor bolts is simply V over A. Take note, yung force na gagamitin natin dyan is yung horizontal component lang kasi yun lang yung nag-shear dun sa ating anchor bolts. So, 54,000 cosine 35 degrees. And then, divide mo sa area ng anchor bolts. Apat yung anchor bolts natin. Apat na single shear, no? Pakita natin. So, di ba ito yung anchor bolt? Drawing ko na lang yung isa. Sa sobrang lakas ng force, pwedeng mangyari yung anchor bolt maputol. So, isang area lang ng anchor bolt yung nagre-resist ng force na 54 kN. Pero dahil apat yung bolts, times ng 4. So, ang diameter ng anchor bolt based on the problem is 13. So, therefore, the shear stress in the anchor bolts is 54,000 cosine 35 degrees times pi times 13 squared. Okay, so that is 83.314 megapascals. Okay, and that is letter B. So we have here a removable signpost, no? Hindi ko na babasahin. So ito yung point of application ng force. So babangga siya dun sa sign. And then syempre, made-develop yung mga forces dun sa ating mga bolts. No? So ang tanong, find the average shear stress at bolt 1 due to the wind force W sub Y. Ayan. So ito yung configuration ng mga bolts. So huwag kayo matakot. Medyo detailed lang yung drawing. Yan. So, ito yung itsura niya. So, ganito daw yung system, no? Ito yung post. Ito yung upper sign post. Tapos yung upper sign post, nakabaon, no? So, nakabolt siya or nakakabit siya sa base plate. Tapos yung upper base plate na to, meron siya mga slotted holes. Ayan. Diyan nakakabit yung mga bolts. And then, meron pang isang base plate sa ilalim. Naka-anchor naman dyan, no? Magkaiba yung type ng holes na nandito sa taas tsaka nasa baba. Ito, slotted. Ayan. Kung makikita nyo, pag sinabing slotted, ayan, hindi siya bilog, no? Parang siyang nakaganyan, ano man tawag dyan. Parang yung kalahati ng McDo, no? Bilog yung part dito, tapos meron siyang parang pahaba pa na rectangular.
So, ito siya sa top view. Yung top view nito, ito. Ayan. Okay? So, ang tinatanong, for the first question, find the average shear stress at bolt 1. So, ito yung application ng load, W. Sige. So, pag ganito yung in-apply, yung ating load, so, ang tendency, kung dahil pag ganun ng wind load, dahil directed siya along the positive axis, ang magre-resist lang ng load is yung dalawang bolt natin dito, yung 1 and 2. Diba? Bakit? Kasi, ito yung, halimbawa, ito yung sa bolt 3 and 4. Tingin kayo sa bolt 3 and 4. So, diba? Ito yung plate, tapos nakaganyan yung bolt 3 and 4. Diba? Ganyan. So, kung pag ganun yung force, W sub Y, so ang tendency, pag ganun yung movement ng plate mo. So, hindi nagkakaroon ng contact or hindi nadidiinan yung contact surface ng plate tsaka nung bolt. Kasi pag ganun yung load di ba? Tignan niyo yung bolt 1 and 2. Bolt 1 and 2. So, ito yung sa plate, ito yung slatted hole niya, ito yung slatted hole ng plate. Tapos ito yung bolt 1 and 2. Tingnan niyo. Ayan, di ba? Pag ganun yung application ng wind load, so tignan nyo, yung plate, babangga ngayon dun sa bolt. So, ibig sabihin, nadidiinan yung bolts 1 and 2. Kasi pag ganun yung direction ng wind so nadidiinan ang bolts 1 and 2. So, ibig sabihin, may tendency na merong bearing tsaka shear stress dun sa bolts natin sa 1 and 2. Okay? So, ang force natin, so kinocompute lang natin yung shear stress, no? So, ang force natin is WY. I-divide lang natin sa area. Take note, sabi natin, bolts 1 and 2 yung nagre-resist ng force. So, meaning, if we wanted to compute the shear stress at bolt 1, that is 667 Newton. Ito yung value ng W sub Y. And then, di-divide lang natin sa dalawang area. Kasi naghahati si bolt 1 and 2. 2 pi over 4 times ang diameter ng bolt based on the problem is 12. Ayan, sabi, D sub B is 12. That is 2.948787.418 megapascals. Okay? So, ito yung ating shear stress sa bolt 1. Next. Find the average shear stress at the bolt 4 due to the wind force W sub Y. So, number 13, this is number 12. Ito yung number 12. Tapos, number 13, 0 ang shear stress. Kasi nga, di ba sabi natin, ito yung plate, ito yung bolt. Dahil pag ganun yung load, so ang tendency, hindi siya nagkakaroon ng contact doon sa 3 and 4. So, hindi siya bumabangga sa 3 and 4. So, hindi nadidiinan yung bolts 3 and 4. Kaya, ang shear stress doon ay 0 lang.